Amen. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Muli po, sabihin mo sa kanya, Blessed Sunday. Blessed Sunday. Sino po excited sa word ni Lord? Amen. Amen? So, napakalaga po yung word ni Lord. Ito po yung ating matibay na pundasyon. Amen? Pagka ang word ni Lord ang yung pundasyon, alam niyo po ba, hindi ka kayang patumbay ng mga pagsubok. Taas nga po kami ng may mga pagsubok. Sino pong walang pagsubok? Kukunin ka na ni Lord. Ha? Sino pong gusto mo na kuhain ni Lord? Huwag muna, Pastor. Marami pa akong gagawin yan. Kaya po yung mga pagsubok na yan, ay ginagawa ni Lord para lalo ka magtiwala sa Kanya. Amen? So, yung kinanta natin, yung awit po natin nung una, ano po title nun? Leave Me Astounded. Sinearch ko po yung word na yon kasi matagal na panahon ko na siyang narinig. Kahapon po kinanta ulit sa mentoring, no? Ang ganda po ng meaning nito. Sabi kasi rito, astounded means someone who is overwhelmed with shock. Sino po ditong naranasan mo ng mashock sa blessing ni Lord? Yung napapawaw, paano po yung shock na shock? Sino pong gusto model? Sino gusto ng model dito? Ayoko ba yung facial expression ko? Diba? What? Diba? Pero nakaranas na ng matinding milagro ni Lord. Amen? Sabi kasi rito, overwhelming with shock, wonder, and extreme surprise. Grabe, na-imagine nyo po habang binabanggit natin. Extreme surprise. Kaya po, napakalaga po na be sensitive sa mga binibigay ni Lord. Sapagkat baka meron na siyang ginagawang matindi, hindi ka pa nasa-shock. Tama? Yung bang magising ka ng umaga, overwhelmed yun. Tama po? Ngayon po, napakaraming ginagawa ni Lord, dapat po mamangha ka sa Kanya. Tinan mo yung katabi mo, huwag kang masyasyak ha. Pagtingin mo, what? Ikaw ang katabi ko. Yan, overwhelmed, no? Bakit po? Yan po yung bagay na gustong-gusto ni Lord. Si David po, hindi siya nagsasawang ma-overwhelm kay Lord. Hindi siya nagsasawa na yung mga biyaya ni Lord, lagi siyang grateful. Tawag purong grateful. Yung bang lahat ng bagay may meaning sa'yo. Pinagpapasalamat mo higit kay Lord. Sabi pa po dyan, it typically means you are rendered speechless or taken aback by an event or revelation that is highly unexpected or seems almost unbelievable. Okay, check, my check. Thank you, Lord. So, astounded. Ganda ng meaning, no? Yung pong word na yan, ang napakarami pong inclusion. For, kung papaiclay natin yan, it's all about amazing. Amen? Sabay-sabay nga ba natin banggitin? Amazing! Amazing! Yung katabi mo, amazing din yan. Yan. Amen? So, magandang umaga po muli sa ating lahat. At lubos po ako nagpapasalamat sapagkat binigyan po tayo ni Lord ng magandang weather. Amen? Tag-ulan na po niyan. Yan. Pero our God is good. Amen? And all the time, He is good. Sino pong nakasama kahapon sa mentoring? Yan. Magandang umaga po. Sige po, dalas kalap kay Lord. Yan. Kuha lang ako na isa para si Erwin na lang. Yan. Yan. Pinasaya ba kayo ni Erwin kahapon? Yan. Sa bangkato kahapon. Hindi, testimony. Sa na-receive po rin. Apo. Ano po yung bagay na... Apo. Po. Sige, dyan na lang po kayo tumayo. Yan. Sino po? Volunteer. Yung first time lang, first time. Si Nanay. Sige, si Nanay mo na. Yan. Nanay Tina. Sige po. Ano pong experience nyo po kahapon? Apo. Magandang mo kami ni Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay talagang blessed na blessed kahapon. Amen. Ngayon pong umagang ito talagang tinanghali ako ng gising. Hindi ako nakapamalingki. Sa sarap ng tulog siguro. Ako po ay nung pumasok po ako doon, talagang blessed na blessed po ako. Lalo po nung unang-unang mag-worship.
Talagang ayaw kong umiyak, pero tumutulo po talaga ang luwa ako. Palig-palig ako ng luwa ako. Sabi ko nga po, Lord, talaga pong siguro ako talagang gusto niyong makita dito. Ganito po yung akin. Talagang ako po sayang-saya. Totoo po yan. Talagang blessed na blessed po ako. Maiiyak na naman ako. Sabi ko nga po, sa sarili ko kasi noon, talagang ako'y sasama. Alam ng mga anak ko. Kaya ako pinagpapasalamat sa Lord. Talagang ang Lord po pag pumili sa ating buhay, talagang siya po ay magiging the best sa ating sarili. Kaya ako po ay nung dumating po ako kagabi, sabi nung anong anak ko, may kain ka na. Sabi ko, ang iniano ko po talaga doon sa anak ko, kasi isa pong anak ko naando sa rami ng anak ko, isa lang po, yung pong babaeng Sabi nung anak ko, may kain ka na. Sabi ko, anak, ang saya ko. Sabi ko, gano'n. Talagang yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi, ba't kayo umiiyak? Sabi niya, sa saya po siguro. Sabi ko talagang, kasi po talagang ayaw kong umiyak talaga, pero talagang ang aking blue at uhog talagang sa akin. Ito po yun. Kaya hindi po ako pwedeng, hindi magdadala talaga ng panyo kahit na papaano. Sabi ko nga po sa anak ko, sabi ko, anak, talagang blessed na blessed ako. Talagang ginapoy kami anak dahil kumbaga sa pumasok pa kami doon sa church. Lalo na po ako naging yung church doon na napakalawak. Sabi ko, Lord, sana po, ganito po rin po ang mangyayari sa amin. Sabi na, yun yung sabi ko sa kanila. Kaya sabi ko nga po kay ate, ano ba ito, sino itong pangalan niya? Kay ate Chona, tayo magpakuha naman ng tapos ay i-post mo. Sabi ko gano'n, para makita ng mga anak ko. Kumbaga saan, talaga rin ng po, ang aking sar ng puso, talagang ang saya ko. Sabi ko gano'n. Kaya, pasalamat po ako sa Panginoon at ako talagang nakasama. Dahil ang anak ko po talagang sinanti, anak, tayo pupunta. Maaga tayong pupunta. Sabi ko gano'n. Eto pa po nangyari. Di siguro sa sarap ng tulog ko. Sabi ko, 2:00 pa lang magsasaing ako para makapagdala ko ng pagkain. Alam po ninyo, nagising ako mag-3 na, 2:45. Nagsalang ako sa rice cooker ng kanin. Yung siguro sa excited ko. Pagkasalang ko, naligo ako. Pero yung palang rice cooker, hindi ko naiba. Ay, di paglabas ko po, sabi ng anak ko, nag-uusap si Nancy at saka yung isang anak ko. Siguro hindi na ilabas na ibaba ni nanay, sabi gano'n. Talaga hindi ko po ang tanong ko sa kanila nila, maluluto ba ito anak? Sabi ko gano'n. Imbis na ako ang tanongin na sila ako ang nagtanong sa kanila. Sabi, maluluto yan nanay, sabi gano'n. Pero talagang the best po ang Panginoon. Luto ang mga anak ko. Ngayon, nang pagsaing po ako, naglagay na yung isang anak ko, tinulungan lang paglalagay ng kanin, ganun ganito. Sabi kong gano'n, anak, sabi kong gano'n, ikaw na maglagay, magbibihis ako at aalis na kami ni Kuya. Pagdating naman po namin doon sa intayan, sabi ng ninanti po, sabi, Nay, tila tayo na lang ang iniintay. Sabi gano'n, naku, sorry po Lord, kung kami na lang po ang inintay, yung pala naman hindi po. Marami pa po. Kaya ayun po, salamat po sa pagsama ko kahapon, salamat po sa Panginoon, salamat po sa Christ inyo, bilang ng pati at saka sana. Ayun po, salamat po. Thank you po. Amen. Glory to God. Wala naman ko yung pinunasan na panyo. Dalang panyo ba? May pinunasan. Isa pa po, last na lang po. First time. Ay, sige po. Tinuturo nag-volunteer naman. Gandang umaga po, Tita Lu. Yay! Palakpakan natin si Lord po. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Morning, Ayan. As of first time, bago pa man mangyari yun, may miracle na. Amen! Kasi, alam ko talaga ako lang makakasama. And then, ayun, in-announce doon kasi syempre on-site pa kami. So, in-announce before yung the following weeks din is, hindi na rin kami on-site muna. So, sabi ko, ay sige, pwede pa si Bunso. And then, yung, alam mo yung, ilang oras na lang, bigla nag-chat din si ate. So, sumama din si ate ko. So, ang sarap sa feeling na nakasama ko yung 2 anak kong babae. Even though hindi nakasama yung 2 anak kong lalaki. So, yung blessing na yon bago pa dumating yung mentoring. So, ang sarap sa feeling. Alam ni Ate Annalyn yung namin, situation namin ni Ate. Pero after yung worship, after nun, nagyakapan kami ni Ate. Sobrang ang sarap sa feeling. So, blessing siya
talaga para sa akin. And ayun, alam niyo pag nag-uusap kami, yung wala nang ilangan. Kaya sobrang nakakataba ng puso. So yun yung isa sa pinakamalaking miracle na nangyari. Bago pa man dumating yung yung mentoring. So yun po. Thank you. Thank you po. Grabe po, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, gumagawa po sila. Amen. Amen? Sino pong gusto mo ng astounded blessing? Amen? Yung blessing daw na mapapawaw ka, masyashock ka. Bakit? Yung po yung kalooban ni Lord sa kanya pong mga anak. Kaya po, minsan ko po, bigyan natin ng the best. Clap po sa Lord. Meron po ba tayong first timer ngayong umaga? Po, second timer, si Nanay. Magandang umaga po. Kaway-kaway ka, Nanay. Yan. Congratulations po. At sa bawat isa po sa atin na nandito, magandang umaga po sa atin. Speaking of mentoring kahapon, binigla ko po sila. Actually po, hindi ko sinasabi sa kanila, pupunta kami ng Magalang. So, sinamantala namin yung service. Thankful din po natin kay Sani, no? Thank you, Lord, kay Sani. Grabe po. I-bulgar na natin, no? Para kay Lord naman yan. Wala siyang bayad doon. Talagang arkila lang. Sabi niya, araw, para kay Lord tong araw na to. Binabalato ko kay Lord. Sabi ko, paano yan, kuya? Once a month to. Okay lang, pastor. Game ako dyan. Sabi po, na-enjoy niya. At bukod doon, sinulit natin. Tama po? Sabi niya, kahit madaling araw nga tayo mo, pastor, walang problema. Kasi arkilado mo naman dahil. Tsaka ko to kay Lord, worship ko to kay Lord. So, birthday surprise, surprise natin kahapon. At kasama natin first time Balais family pa. Wow. Mamaya po, tawagan natin si Tita. So, napakahalaga po na yung mga bagay na yon ay hindi lang po basta gawain po yon. Yung po ay meron siyang spiritual effect sa buhay natin. Kasi po ditong the more na sumasama ka sa mga gawain ni Lord, hindi lang po sa mentoring even dito po, yung mga ginagawa nating gawain, may nabubuksan sa'yo. Nagkakaroon ka ng maturity. Tama? Spiritual maturity. Amen? Si Tita, minamanina na yung mentoring no? Ay mo, andito pala to si Tita. Tatay-tahimik lang, kasama rin pala, no? So, lahat tayo, ang buhay pagsamba, napakalaga po. Yan po dapat yung maging lifestyle natin sapagkat si Lord napiplease siya sa mga may pusong handang sumamba. Amen po? So, napakalaga po na lahat tayo ay meron pong tinatawag na winning attitude. Sabay-sabay nga po natin tayo. Winning attitude. Winning attitude. Yan. Yung bang pag tinignan mo isang bagay, pag-iisipan mo siya, paano siya mapagtatagumpayan. Tama? Winning attitude, yung po tong espiritu na meron kang victory in the mind pa lang, na alam mo magtatagumpay ka. Sino po dito gusto magtagumpay sa buhay? Amen? Yung mga kilala nyo nagtagumpay, alam nyo ba, pag tinanong nyo sila, sasabihin lang nila, etong victory ko ngayon, resulta lang to. Ng napakaraming failures. Napakaraming try. Sino po ditong nakarami ka na ng try? Yan, di ba? Pero sabi mo sa katabi mo, subok lang ng subok. Yan. So, we are in our future right now. Pero may future pang paparating. Tama po? Ako po ay masasabi kong future ko na rin po. Amen. Ako po ay nandito na sa masasabi kong realidad. Yan. Kasi po, way back, alam niyo po ba last week, konting segue lang pa. After po nito, pumunta po ako sa dati naming bahay sa Pantok. Hindi ko alam ba't ko pinuntahan yun. Matagal ko nang gustong puntahan yun. For almost 30 years, to be exact. 30 years na po. Doon ako nagkamalay. Gubat po siya dati. Kaya nung pinuntahan ko siya ngayon, ang dami ng bahay. Tapos yung tinitirigan ng bahay na, meron na pong bahay na rin. Hindi ako nagpakilalang dati kameran. Pero tinignan ko yung lugar. Pero masasabi ko na yung inyo pong lingkod, nandito na sa future. Kasi yung future, yung buhay namin before, malayo. Sobrang layo. At hindi ko rin po alam, nadadalhin tayo ni Lord dito. Pero meron po akong bad news. Yan.
Pastor, kakasimula lang, bad news agad ah. Alam niyo po ba, hindi lahat po ay nakakarating sa future. Sino pang naniniwala ron? At hindi po lahat na nandito ngayon, nasa future mo na ikaw talaga. Tama po? Nagets niyo po yung ibig sabihin, Pastor? Nakarinig na po ba kayo ng itong batang to, sayang. Kung hindi lang maagang nabuntis, di ba? May nakakarinig tayo ng ganun. Sana ano to? Ito sana yung buhay niya. Kung ito sana ay hindi nagloko, di ba? Kung hindi napabarkada to, ito sana ay, di ba? Ang ganda sana ng future nito ngayon. Nagets niyo po yung ating illustration? So, ang maganda po naman dito, dahil nga nasasalamin natin ngayon, may chance pa tayo na puntahan yung ating future. Sino pa excited that? Amen? Na kahit feeling mo late na, si Pastor Bo kasi late na nag-college. Ako po ay 24 years old na nag-college. Lahat po ng aking kabatch, may mga profession na sa buhay. Medyo late, pero thankful ako kay Lord, yung future ko, pinuntahan ko pa rin. Nakuha niyo po yung mensahe? Nag-graduate po ako, pandemic pa. Minsan na lang aakit sa stage, hindi pa natuloy. Pero nakagraduate naman. Ano pong ibig sabihin natin sa mga bagay na to? You need to go to the future. Sabi sa katabi, mapuntahan natin. Great future are only for those who had a winning attitude. Amen? Sa mga nagpupurso raw, ang ganda ng ating topic, no? Sa mga gustong makarating sa future, dapat po meron yan. Bago po tayo magpatuloy, hingi po tayo muli ng gabay po sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang to. Dalangin po namin, Lord, nakuha po namin ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Give us an open heart, open mind, lang sa ganun po, Lord. Ang salita mo, Lord, ang revelation mo, Lord, manahan po sa puso namin, sa buhay namin, at mag-manifest po ito, Panginoon. So that, Lord, we are able and qualified to the future, Lord, na iyo pong kaloob sa amin. Salamat po, Ama. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Ako po ay may tanong ulit. Bakit po natin kailangan pag-aralan ng Bible? Bakit kaya natin pinag-uusapan pa yung word ni Lord? Ano yun po kung bakit? Kasi po meron itong implication sa buhay natin. Ito pong Biblia na to, meron siyang mensahe. Kung babasahin nyo kasi more on story siya. Ito pong Biblia na to, yung mga salita po rito, meron po siyang effect sa buhay natin. Kasi po naandito na yung mga prinsipyo kung saan po paano magtagumpay sa buhay. Marami pong hindi nagtatagumpay sa buhay, hindi dahil hindi sila masipag. Tama naman, may masipag naman kaso hindi pa rin nagtagumpay. May matalino naman kaso hindi pa rin nagtagumpay. Tama? Pero ang Bible daw po ginawa para meron kang blueprint. Ang Bible po, once na malaman mo po ito, alam niyo po, nandito na yung daan para magtagumpay ka. Nandito na yung daan, ang tagal na namin hindi magkaayos pero nung inaral mo yung Bible, nung kinilala mo si Lord, naayos yung relasyon na sila. Tama? Tapos may opportunity na bumubukas. Tama po? Ako po, prayer ko kay Lord. Yung pamilya ko ngayon ay, ang prayer ko po kay Lord, sabi ko, financial breakthrough rin. Ang prayer ko kay Lord, mabigyan ka ng glory, Lord. Andito pala yung solusyon sa Bible. Sinundan lang po natin ng iyong lingkod ang salita ni Lord. Kaya po dinala tayo ni Lord dito. Sino po ditong ayaw mong maligaw pa na lagdas? Because our time is limited. Sayang po yung panahon na mali yung iyong focus. Tama? Sayang yung mga panahon na nagbibigay po tayo ng panahon sa hindi dapat paglaanan ng panahon. Sabi mo sa katabi mo, ang buhay ay maiksi. Yan. Maiksi lang. Kaya sabi mo, dapat gamitin sa tama. So, sabi po rito, ito po kasi yung ating pag-uusapan sa aklat po ng mga bilang. Book of Numbers. Yan, napaganda po nito. Dito po natin makikita kung bakit kailangan natin pong magkaroon ng winning attitude. Kasi po sa mga
wala pong winning attitude, nandyan na yung opportunity, hindi pa rin opportunity sa kanya. Tama? Nandyan na yung pagkakataon, ay malaki yan, sayang yan, mahirap yan. Tama ba? Bakit? Mali yung puso. Mali yung attitude. At sino po dito gusto mong makita yung future mo? Kung bibigyan ka nila ng pagkakataon, yung bang kahit saglit lang, pupunta mo yung future mo. Excited ka ba? Marami pong gusto pumunta ng, sana balik na lang ako 90s. Tama yung pag nag-ano sa reels natin, sana sarap mabuhay ng batang 90s at 80s. Sino po dito ang batang 90s? Yan, 80s. 60s, wag na po 50s yan. Ibig sabihin na nakaraan yan. Sino po dito gusto mong bumalik sa nakaraan? Masarap naman balikan, pero ako po mas gusto ko sa future. Yan. Kasi po, ang past, nandiyan na po yan. Pero yung future, hindi mo pa nakikita. Ang future, exciting. So, yung sabi mo, exciting. Amen? Marami pong magagandang mangyayari sa future. Pero tanong ko ulit, sinong gusto mong puntahan yung future? Alam niyo po ba, bakit kayo sinasama ni Pastor sa gawain? Alam niyo po, ako lang naman required pumunta ron eh. Sabi ko, sama ko walang, si Benny ko, una ko sinama, nagsunuran naman po kayo. Sabi ko, awat na. Hindi, Pastor, buwan-buwan na yan. Sabi ko, nag-declare lang po tayo ng bus. Time welcome bus na tayo. Naalala niyo ba? Next month lang pala, naka-mini bus na. So, susunod po niyan, talagang G-liner na lang. Malaki-laki na. So, napakalaga po kung bakit po kayo sinasama ng iyong lingkod sa mga ganong gawain. Pinapasilip po ni Lord at ng iyong lingkod yung ating future. Alam po, nabuo lang tong revelation na yun. Yung isa-isa ko po kayong kinakausap. Sabi, Pastor, ang laki ng church na to, no? Time welcome tayo rin. May nakatabi ako, Pastor, ang galing ng worship team. Time welcome, magkakaroon din tayo niyan. Tama? Magkakaroon tayo ng instrumento. Tapos nakita namin, ang laki ng parking space na. Nagkakaroon din tayo ng ganito. Alam niyo po ba, tawag doon, glimpse of future. Para tayong nag-time travel. Yan, time traveler. Para tayong pumunta sa future natin. Bakit? Ganun naman ang mangyayari sa atin. Tawag dyan future. At yung mga yon, dati rin naman silang ganito. Yan, dati rin silang nasa garahe. Dati rin silang, mas blessed pa nga po tayo. Dahil yung ilan sa kanila, trapal lang po. Bakal lang. Tapos wala, baklas kabit. Tayo po may ganito tayong sanctuary. So, kaya po tayo sinasama ron, yun po yung ating future na paparating. Sino pa excited? Ganun ang mangyayari sa atin. Naglalaki ang aircon. Natataka ako kapag ba't nag-iiwasan itong mga to. Maganda sana isang plato kami, di ba? Ang ganda tignan eh. Ano ba't nag-iiwasan itong mga to? Yung isa nandito. Lamig, Pastor. Excited po ako sapagkat pag nangyari po rito sa binangonan niyan, makikita ang glory ng Lord. Meron naman po tayong aircon. Aircon, wari. Sabi po ni Bishop, napakarami nyo. Di ba po? Sino po narinig yun? Ang dami nyo naman. Sabi ko po, next month po, madadagdagan pa po yan. Bakit po? Maraming nakakita ng ating future. Every time po na pupunta tayo ron, magkaroon po kayo ng espiritu na nangangarap. Ako po, lahat po ng pinupunta ng sanctuary ng Christ inyo, nililay hands pa natin. Kakaroon din kami yan, magkakaroon kami yan. Sabi ko, hingihan ko kaya to ng tigi-isang worship team. Worship leader, tigi-isang gitara lang. Ay, tigi-isang music team. Buo na kami ron. So, magagalit siya. So, learn to dream. Sabi mo, learn to dream. Learn to dream. Matuto po tayong mangarap. Ito pong pag-uusapan natin, napakaganda po nito, na napakalaga po yung winning attitude. Pag meron ka niyan, madali mong puntahan ang future. At yung panahon natin hindi masasayang. Amen po? So, sa lahat po may Biblia, buksan po natin in Numbers chapter 13. Buong chapter 13 po yung pag-uusapan natin at ating pong hihimay-himayin. Ang sabi po ng verse 1 in Numbers chapter 13, basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dyan ng verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng
isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi. At isugo mo sila upang manmana ng Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. So, that time po, yung Israelites, nasa journey na po after ng paglabas po nila sa Egypt. They are led by Moses. Si Moses po, siya yung kanilang gabay, siya po yung kanilang guidance para po dun sa pangitain ni Lord. Sa buhay pala natin, kailangan natin na meron pong gumagabay sa atin. Sino pong nakita si Kapon na yung mga nakasama Kapon? Na-meet natin si Pastor Eric. Tama po? Siya po yung aking leader. Doon po sa amin po, sa simbahan namin. And privilege po makita rin siya. So siya po yung aking guidance. At kung wala siya, wala rin akong sense of direction. In fact, siya nga po ang nagsabi sa akin, hindi ko po sinasabi na may calling tayo, pero siya yung nag-confirm. Sabi niya, alam mo, may calling ka eh. Sama ka sa akin. Ipapasok kita sa Bible School. Wala po ako noon eh. Wala po akong budget. Kaya ni Lord yan. Damit na lang sa resort, nakita niya po hapon, yung mga taga-Binungan ng pinasyal natin. At sobrang tuwa niya po. Sige po, the best ka lang po kayo. Nagsimula lang po yon sa simpleng encouragement. Alam niyo po ba, yung mga encouragement na yan, minsan akala mo, ginojoke ka lang na. Ang mangyayari yan. Akala mo, ginojoke ka lang, pero hindi po. Binibigyan ka ng mga bagay na assurance sa future mo po. Tama po? Kaya po, napakalaga po na nagsasalita tayo ng prediction. Tama? Sinasabi natin yung bagay na kung saan yung pong tao o kung sino mang kausap natin magbe-benefit po. Sabi kasi rito, ito pong Israelites, nasa 2 taon na po ng kanilang paglalakbay. Buhat po nung lumabas sila sa Egypt. Tapos po tumawid sila ng dagat. Ito po nasa wilderness na sila. Kaya po, ang sabi po dyan, ng verse 2, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi. Diyan po kasi, yung bigyan ko lang po kayo ng background, kaya po, lumaki ang bilang ng Israelites sa Egypt. Tama po, meron kasing anak si Isaac na 12. The 12 tribes of Israel. So, dahil yung kanilang lahi, kumalat sa Egypt, lumaki sila bilang, hindi pa sila bansa that time. Kaya po yung dami nila na yon, in 400 years, nakakalimutan na ng paraon. Kasi dami ng bagong paraon eh. Yung ginawa ni Jacob, tama po, naalala niyo si Jacob? Nag-interpret ng panaginip, kaya po nasa ibang bansang Israel. Ibig sabihin, yung favor, yung blessing, nakakalimutan na ng mga sumunod na Pharaoh. Kaya po naging alipin sila. Kaya po paglabas nila dyan, meron pong tinatawag na 12 tribes of Israel. Sila po yung 12 tribo na kung saan, sa bawat isa, merong leader. Kaya po dito sa 12 tribes na to, sabi ni Moses, pumili ka ng bawat isa. Ibig sabihin po, sa bawat lahi ng bawat isa, kailangan may isang pambato. Tama? Sino kaya sa inyo pong lahi ang pambato niyo? Or pambato? Pag nanghingi ba si Lord ng pambato, sino kaya? O pag humingi ng pambato, ito na lang po, pasaway po ito sa bahay namin. So si Lord instructed Moses para magtalaga. Ako po ay firstborn Christian sa amin pong pamilya. In fact, sa amin pong generation, may mga ilan na Kristiyano, pero hindi sila ganun ka-bold. Hindi sila ganun sabi natin kalalim sa pagsanal. Hindi ko po alam na ako ay firstborn. Ang mga firstborn, matinding bala po ng Panginoon niya. At yung mga firstborn, yun yung mga matinding persecution. Like po, binala tayo ni Lord sa amin pong lahi. And true enough, nakita ko naman po yung kabutihan ni Lord. Nakita ko po na sa bawat isang generation natin, kapag nagpagamit ka kay Lord, yung next generation mo masisave. Yung next generation mo makakaranas ng mga favor. Sino pong gusto mong makaranas na? Yung hindi na nila dadatnan yung dati mong buhay. Kaya po sa bawat isa sa atin dito, meron kang generation, tama?
May lahi ka. Pero ang tanong, sino kaya sa lahi niyo po, or ng bawat isa sa atin, ang maging standout? Willing ka ba? Sabi mo sa tabi mo, willing ka ba? Willing ka ba? Yes. Yes, so ang sagot na. So, dapat po, we are willing na magpagamit. Alam po, sabi rito, yung pong Kanaan na pupuntahan nila. Kasi sabi rito, isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan. Lupaing ibibigay ko sa inyo. Ano daw po yung Kanaan? The land flowing milk and honey. Ipinangako na po ito from Genesis pa lang. Nama po, I will bless your nation. You are the father of this nation. Hanggang dumating po kay Moses, na sabi niya, sumama kayo sa akin. Iga-guide kita patungo dun sa promised land. To make the long story short, meron silang future na pupuntahan. Yung pong katabi mo kaya nasa future na kaya siya? O wala pa? Pastor, papunta pa lang. Pastor, malapit-lapit na. Or baka dito may nakangiti yung puso. Pastor, nandito na ako sa future. Narating ko na. So, lahat tayo may pupuntahan. Hindi po tayo pinanganak dito na walang direction. Tama po? Dapat po meron tayong siguradong pupuntahan. So, yung Kanaan, it is the future place of Israel. Sabi nga sa kanila, ibinigay ko na sa inyo yan. Wala pa sila ron, pero sabi ng Lord, past tense, ibinigay ko na sa inyo. Pupuntahan nyo na lang. Aangkinin nyo na lang. So, ang mga pangako ni Lord na pinapakita sa'yo, angkinin mo na. Mangyayari to, Lord. Amen. Halaga pong ganun po yung pakiramdam mo kahapon. Ganito kami karami, no? Ganito kalaki yung simbahan ng Christ inyo binangonan. Amen. Sabi ko, magandang simula na to na merong 500 seating capacity. Yung pong sa Magalang po, 3 worship po meron doon. Puno po lahat yun. Grabe, no? Ayun po yung simbahan na yun, mismo ni Bishop na pinagkatiwala sa kanya. At doon po, yung nakita nyo yung hagdanan CR, yun po yung nililinis ko lagi. Hanggang hallway. Sabi ko, ayos ah. Ngayon si Mother na yung nandun. Magkakatuwang po sila. So, ang sarap mangarap. Sabi mo sa tabi mo, mangarap ka. Pero, sa dami po ng nangarap, hindi tinupad. Sabi, Pastor, nangarap na nga ako, tutuparin ko pa. Kaya po tayo nangangarap para puntahan niya. Because dream is the language of our spirit. Yung Santong Espiritu, siya po yung naglalagay ng dream sa puso. Nilalagyan ka ni Lord ng pangarap para ikaw ay mabuhay ng masaya. Para ikaw ay mabuhay ng punong-puno ng pag-asa. Madali mo malalaman yung mga tao walang pag-asa. Minawakasan yung buhay. O kaya sinisira. Kaya po, dito po sa ating pinag-uusapan, may pupuntahan sila. Ano kaya mangyayari dito po sa mga pipiliin? Ano po ba sabi ng verse 3 to 15? Sabi po kasi dyan, ganun nga ang ginawa ni Moses. Kaya't mula sa ilang na paraan, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. So, sabi dyan, yan. Lipi, ito po yung pinangalanan po, no? Yung 12 na tribe, kung sino po yung kanilang pambato. Basahin po natin. Lipi, pinuno, sa Lipi po, pinuno ni Ruben, si Samna, yan, Samua, na anak ni Sakur. Simeon Sapat, na anak ni Hori. Si Huda, Caleb, na anak ni Jepun. Gaganda ng pangalan, ah. Isakar, Igal. Sino pong gusto ng ganyang pangalan, anak? Pag galit na galit ka na, hindi mo na mabanggit. Pumasok ka na nga lang sa loob. Hindi na mabanggit yung pangalan, eh. No? Yan. Medyo naglolo ko ang ating phone. Yan. So, ano pong sumunod dyan? Anak ni Jose Ephraim. Oseas na anak ni Nan. Benjamin. Palti na anak ni Rapo Sebulon. Ganda talaga ng mga pangalan nila. Gadiel na anak ni Sudi. Manases Gadi na anak ni Susi dan Amiel na anak ni Hemani. Si Asher Setur na anak ni Mikael.
Si Naphtali na Habi na anak ni Babsi. Uy, gandang palayaw to ah. Gad, Gil na anak ni Maki. Sila ang isinugo ni Moses upang maging espiya sa Kanaan. Si Oseas na anak ni Nun ay tinatawag niyang Josue. So, meron pong 12 espiya na magmamanman daw po sa Kanaan. Ito pong 12 nito, meron po diyang 2 mangingibabaw na pangalan dahil sila po ay magpapakita ng kakaibang pananampalataya. Nabanggit po dyan si Caleb at si Joshua. May kakilala po ba kayong pangalan na Caleb? Tapos po, yung isa si Joshua. And yan pong mga 12 spies na yan, sila po yung representative ng kanilang lahi. Nakasalalay po sa kanila yung generation nila kung ano po yung tatahakin ng kanilang pinili. Tama po, yung representative. Verse 17, bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moses. Sa Negev kayo dumaan, tsaka magtuloy sa kaburulan. Verse 18, pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Yan, pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. So, ito pong 12 na to, well-instructed ni Moses. Kayo yung napili, puntahan nyo tong lugar na to, at manmanan nyo. Observe kayo. Yan. Kaya po, another example ulit sa atin pong mentoring, di ba? Ano pong naobserbahan nyo? Ako po ang na-observe ko ron, ang na-conclude ko po, kakapunta natin ng mga mentoring, na-conclude ko po na pag kay Lord pala, kusang lalaki. Yung maliit, kusang lalaki. Yung pag na kay Lord pala, yung kaunti, kusang dadami. Grabe, pinag-uusapan, milyon, no? Halulula ako sa presyo. Pero lahat ng yun, bunga ng pananampalataya. Yung kung tumayong babae kahapon, kinausap ni Lord, kinonvict ni Lord, ibigay yung 1 million. Kaya niyo po ba maglabas na 1 million? Pastor, taktakin mo na ako. Benta tayo ng 2 kidney, baka kalating million. Pero yun, hindi naman nagpatanggal ng kidney. Yun lang yung kanyang cause of living. Yan. Si Lord po, alam niyo po ba si Lord? Kung anong level mo, yun yung kanyang susubukin sa'yo. Yun yung level of your faith. Kaya nga po, merong instance sa Bible, yung nagbigay ng kusing na lang, yun na yung kanyang kabuhayan. Tapos may nagbigay na mayayaman, malalaki. Pero sabi ni Lord, ang tunay na nagbigay yan yung balo. Bakit? Yun na lang na meron siya. Buong buhay niya na yung centavos na yan. Pero itong mga to, parte lang ng kanilang yaman. Ngayon po ba si Lord, hindi niya titignan yung dami na meron ka. Ang titignan niya kung gaano ka-generous yung puso mo. We can never ever outgive God kapag siya po ang kumilos din sa atin. Amen? Kaya sabi ko, sulit talaga rin yung natin, pagpunta natin doon. Sulit yung effort, sulit yung baon natin. Yan, namiss ko si Nanay Delia, wala akong baon kahapon. Pero ang daming nagbigay sa akin. Busog naman po. So, yung future na po na yan, dapat po manmanan natin. Amen po. Sino po ditong pagpupunta ka na ulit next time doon, magpe-pray ka na kay Lord. Lord, one day. Kami rin, Lord. One day, Lord, gantong kalamig. Gantong kalaking sanctuary. Bakit po? Pangako ni Lord. Amen? So, sana po tayo? Yeah. Verse 18. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tignan ninyo kung malalakas o mahina ang mga tao ron. Kung marami o kaunti. So, hindi po lahat na nakakita ng future ay masaya. Tama? Hindi po lahat ng nakakakita sa kanyang pupuntahan ay maganda yung puso. Marami pong tao nakakita ng kanyang future na takot. Hindi po lahat ng pinapakitaan ni Lord ng kanyang pangako ay masaya. Bakit? Walang winning attitude. Ay, mahirap yan, Lord. Tama? Mukhang hindi kaya. Tama? Ako po, nung binabagit sa atin ni Lord yun,
Yun, lalo't nagsisimula pa tayo, wala pa pong bakas. Ito po kasi medyo may bakas na eh. Sa mga nakasama natin nagsimula, may bakas na para sa future, no? Pero nung pinapangako ni Lord yun, nasa taas pa lang tayo. Mukhang malabo. Nakakatakot. Negative. Di ko alam kung nakikinig itong mga to eh. Baka feeling lang to eh. May email lang pero hindi nakikinig. Pero alam niyo po ba, hindi lahat ng nakakita ng future ay lalong lumakas sa loob. Yung iba umayaw. Ayoko niya, mahirap yan. Nakakatakot yan. Kaya po, sad to say, hindi lahat nakarating sa future. Pero ngayong umagang to, sino pong gusto mong puntahan yung ngayong future? Kung sa tingin mo, Pastor, medyo na ako eh. 2 na yung citizenship ko eh. Isang kingdom citizen, isang senior citizen, masaya naman ako. Pero hindi pa po yung future nyo, nanay. Yung mga kung kayo po yung nasa ganyan edad, hindi pa po yan. May future pang paparating. Amen? Lahat tayo may future pa. Haabutin pa natin yung mga pinapakita lamang po sa atin ng Lord in the Spirit. Amen? Lahat po tayo papunta ron. Kaya po, hindi po lahat ay talagang masaya doon. Kaya nga po sabi rito, tignan nyo kung malakas o mahina ang mga tao ron. Sa future po, tatakutin ka. Parang sinasabi sa'yo, hindi ka bagay dito. Bawal ka pumasok dito sa future kasi mahina loob mo. Alam po ba, bilang anak ni Lord, dapat malakas ang loob natin. Ano po yung lakas ng loob natin? Saan nanggagaling? Sa pananampalataya kay Lord. The joy of the Lord is our strength. We can do all things through Christ who give us strength. Kaya po si Lord, once na nasa Kanya po ang iyong confidence, once na si Lord po ang iyong foundation, kaya mo puntahan ang future. Yung pong nag-aabang sa'yo sa gate ng future mo, hindi makakakilos sa'yo. Wala silang magagawa. Bakit? Malakas yung loob mo. Pero tingnan natin, ano kaya nangyari dito sa inutusan na 12? Sino kaya dito ang maganda ang puso o mali ang tanggap? Kasi sabi diyan, verse 19, tignan ninyo kung mainam o hindi ang lupa. At kung may matitibay na muog o wala ang mga bayang tinitirahan ng mga tao ron. Verse 20, tignan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi. At kung maraming punong kahoy o wala, lakasan ninyo ang iyong loob. Ganda na instruction ni Moses, no? Lakasan ninyo ang iyong loob. Tapos tignan nyo, ano ba yung mabubuting bagay ron? Sa pag tinignan nyo ang future, ang daming magaganda, tama? Tama po. Ang daming magaganda sa future. Ang ganda ng ako po. Kasi po, nagtatrabaho po pang lingkod. Sa future, full-time na ako nun, sigurado. Ito sigurado, kahapon po kasi yung isa sa kasama natin, Pastor, dito ka talaga nakatira sa Magala. Ang layo pala ng minamotor mo. Sabi sa akin, ay hindi po, basic lang po yan. Nakita niyo po gano'ng kalayo minamotor natin? Nag-NLEX pa po tayo, no? Ako po, service road. Kung ang NLEX diretso, sa akin po, pag ganun-ganun pa po rito yan, bago bumalik sa kasabay ng NLEX. Bakit ko po nagagawa yan? Pastor, dahil malakas ang trip mo. Adik ka ata, Pastor. Hindi naman po. Pastor, nagkakobra ka ata eh. Ay, malakas ang tama mo. Hindi po. Nagagawa ko po yun kasi yung future ko, nakita ko na. Sino pong may nakuha? Kaya po ginagawa ko yung walang reklamo kasi yung future ko ang ganda. Nakakita ko ang ganda ng future ko. May 4 wheels akong dinadrive. May bayat lupa, sarili. May wife, syempre, no? May asawa. Lord, pakilala mo na nga. Future. Sabay-sabay nga tayo. Future. Pero yung future ko, ito yung nire-required. Ang tanong ko po sa inyo, handa mo bang daanan yung nire-required ng future mo? Para dito ka ba talaga sa amin? Parang ganun yung sabi sa akin eh. Patunayan mo. Sabi mo sa tabi mo, patunayan natin. Bakit? Patunayan mo kay Lord na deserve mo ang future. Ako po, hindi lang po ako pastor na pwede na. Yun po yung aking nakikita sa future. Kaya po ngayon, sabot na mga kaya,
aral tayo ng aral. Bilang hindi pa tayo ordained, aral lang ng aral. Para pag dumating yung pagkakataon, ready tayo. Ang future darating yan. Pero ang pinakamasakit na maririnig mo sa future mo, sorry, hindi ka welcome. Sakit na, no? Nasa gate ka na hingal ka na, ang saya-saya mo, sasabihin sa'yo ng bantay, hindi ka welcome dito. Hindi mo to ginawa. Hindi mo dinaanan to. Pinapadaanan ko sa ito, hindi mo dinaanan. Nagigit niya po? Kaya po, hindi lahat nasa future. But the good thing is this, dahil nandito po tayo, may pagkakataon tayo. Welcome to the future. Sabi mo sa katabi mo, welcome to the future. Bigyan natin ng the best clap po si Lord para sa mga anak na papasok sa future po. Pag lumaki kaya ang simbahan ng Binangonan, pag nababalita na kaya ang Binangonan, pinapatawag na tayo sa munisipyo. Excited ba kayo ron? Hindi naman may kaso Bakit? May opportunity, may lisensya. Pastor, sermonan mo nga yung mga pulis dito. Yung mga malalakas yate po. Mga blue boys natin. So ano po ibig natin sabihin? Yun po yung ating future. Marami tayong gagawin sa future at magaganda. Pero sa paglaki kaya ng simbahan, sa paglago ng sanctuary, pag ibinigay na nasa atin ang pangako ni Lord, nandun pa kaya yung katabi mo na yan. Tingnan mo yung katabi mo na yan. Ngitian mo. Sabihin mo sa kanya ulit, kita-kit sa future. Amen? Baka kaya napakalaga, bantayan natin sarili natin sa journey ng pagsunod kay Lord. Tatagan mo lang. Marami kang pagsubok ngayon lang yan. Dinahanan din po ni Pastor yan. So, kailangan talaga, required talaga daanan kung gusto mo ng future. Yun po yung aking motivation. Kaya po pag sinasabi ko kay Papa, may kotse na tayo sa susunod na panahon. Next year lang, baka next year. Kaya yung Papa kong umingiti lang, sige. Parang hindi siya sigurado. So, maganda yun, no? Hindi siya sigurado. Pero pag dumating na yun, ay, totoo nga. Kaya po, isa rin sa dahilan ko bakit si Mama pinapunta natin ng mentoring para makita niya, kasama ko yung Binangonan. Ang dami niyo, anak. Tapos pagpunta rin po natin. Si Papa late na dumating kaya paalis na tayo. So, ako po natutuwa at nagagalak. Dahil inabutan pa nila ito. Bakit at the age of, itong gantong gulang natin, inabutan nila to? Bakit? May ginawa, si Pastor, medyo nagsipag ng konti. Kaya napaaga. Yan. Sino po ditong gusto mapaaga yung blessing ni Lord? Imbis na 10 years, 5 years pa, pero next month darating na. Bakit? Depende sa sipag Depende sa sigasig. Kaya po, kada example lang natin yun, yung mentoring na yun. Isa pong pagpapakita mo kay Lord, na Lord, seryoso ako sa future ko. Seryoso po kami. Ako po, seryoso rin po tayo na makuha natin yung ma-ordain tayo. Hindi po dahil para kay Pastor. Because this is for God's greater glory. Amen? Para po mabigyan ng kapurihan kay Lord. Ano kaya nangyari dito po sa 10 spy na to? Sabi po dyan, verse 21. Pagdating sa Kanaan, tinignan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Sin hanggang sa Rehob. Sa malapit sa pasong Hamat. Verse 22. Umahon sila sa Negev at nakarating sa Hebron. Dooy natagpuan nila ang mga angkan nina Ahiman, Sesay at Talmay. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Inak. Yung pong lahi ni Inak, yung pong mga binanggit na yan, lahi po yan ng mga higante. Malalaking tao. Ibig sabihin, doon pa lang, alam nila may nakatira doon malalaki. Negative agad, no? Wala pa naman sinasabi. Pero ano kayang reaction nila nung makita po nila yon? Sabi po kasi dyan, ang Hebron ay isang, hindi po gas station yan, Alam ko po tumatakbo sa isip niya. Hebron, ayan. 7 taon ng lungsod bago ang Soan sa Ehipto. Verse 23, pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buhig ng
ubas na pinasan ng 2 tao. Grabe, no? Na-imagine nyo? Bukod dun sa tao na malalaki, imagine mo sabihin natin kay Soto na lang. 10-footer. Sabihin natin nasa 10 foot. Tapos po, ano daw yung kinuha nila? Buwig ng ubas. Ayan. Kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao. Na-imagine nyo? Wala tayong picture, no? Hindi tayo nakapag-save. Sayang. Pero yung 2 tao raw na malaki na, yung ubas, binuhat pa ng 2 katao. Gaano kalaki yung ubas na yun? Sino pa nakakain na ng ubas? Diba? Ginaganon-ganon mo pa yan, diba? Pero dito, 2 tao nagbubuhat ng ubas. Sino excited dahil? Kung ako yun, no, tatabi ko sa upuan ko yun, tutusukan ko ng straw. Ayan. Ang tagal maubos na. O kaya, kahit lahat tayo, kakagatin mo isang pirasong bilog nun. Bakit? 2 tao raw. Yung buwig po, ibig sabihin yung tangkay na marami. Ibig sabihin, kung 2 tao nagbubuhat, siguro mga ganyang kalalaki yung bunga na. Sino pong gusto ng gantong kalaking ubas? Batuhan tayo ng ubas. Ang laki ng pastora. Exciting yung promise kasi sabi ni Lord, inyo yan. Pero ano kayang mindset ng mga taong to? Dahil dyan. Sabi po dyan, verse 23. Pagdating nila sa kapatagan ng eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas, pinasan ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang lugar na iyon ay tinawag nilang eskol dahil sa malalaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Verse 25, pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya. Nagmanman sila for 40 days at pagbalik po nila, sabi rito, verse 26, humarap sila kina Moses at Aaron at sa buong bayang Israel na nagkakatipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Inulat nila ang kanilang mga nakita at ipinakita nila ang mga uwi nilang bungang kahoy. It's all about reporting. Yan. Pinapakinggan ko kanina, ngayon si nanay, no? Ganda naman ng mga kwento nung nag-testify natin na maganda yung pinunta natin. Tama? Good future. Maganda rin, pastor. Maganda, meron din tayo rito nun. So, si Lord, pinapakita sa atin ang future para manmanan. At ma-overwhelm. Balikan natin yung word na astounded. Nakakashock daw na pagpapala. Overwhelmed. Tapos speechless. Kahit ako siguro makakita ng ganong kalaking ubas, may speechless din ako. Tama po? Parang wala pa akong nakitang ganon sa buong buhay ko eh. Pero what if yung ubas na yon, yun yung pangako sa inyo, Lord? Baka yung ubas na binabanggit dito, yun yung iyong future life. Baka yun yung hinihingi mo na, Pastor, Lord, bigyan mo lang ako ng kabuhayan. Baka yun yung ubas na yun. Nakakaduda, no? Lord, bigyan mo lang ako ng sariling bahay at lupa. Para naman po sa buong buhay ko, maranasan ng pamilya ko yung hindi nangungupahan. Tama po? Napakaraming pangako ni Lord. Yung pong ubas na it signifies the promise of God. Kaya po yung future na yan, ano kayang reaction natin? Dito po, lahat ng tribo nila na andon, magre-report sila. At yung report nila, nakabatay po dyan, yung magiging attitude ng kanilang salinlahi. Pag sablay yung leader nila, sasablay din ng generation. Tama po? Pag sumablay, kahit po tayo, sa pagsunod natin kay Lord, pag nag-fail tayo, or umayaw tayo sa journey of faith, alam niyo po ba, nakasalalay yung future niyo po. Yung anak niyo po, yung apo, delikado. Sila po yung nakataya. Ano pong sabi rito? When they report, yung kanila pong pinuntahan. Verse 27. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay.
katunayan, ang bungang kahoy, kinuha namin doon. Nagdala sila ng pruweba. Sa future pala, pwede kang bigyan ng proof ni Lord. Tama po? Bibigyan ka ng pruweba ni Lord na totoo ang future. Tama po? Kaya po, balik tayo sa mentoring na. Yung pong kahapon, nabibigyan na nga po ako. Sabi ko, Lord, humble mo po kami. Yan, kasi na-mention na naman tayo. Inaawat na nga nung isang pastor, si Pastor Phil na, Bishop, may Batangas din. Meron pang QC yan. Puro binahonan si Bishop eh. Napagkamalang pang pastor si Kuya Nico. Kaya pag sino yung kasamang pastor? Sabi sa akin ng mga pastor, sino kasamang pastor? Hindi po ito mukhang pastor. Malay po natin, di ba? Yan. So, yung pong bagay na yon sa akin po ano yan, big deal. Sabi ko, isang pasilip na Lord sa future. So, dapat po may pruweba kapag tayo bumabalik dito. Dapat po nagmamature ka lalo in mindset. Tama? Nagmamature ka lalo. Kasi bakit? Pumunta tayo sa future eh. Ano kayang dala mo pagbalik dito? Negative pa ba yung attitude mo ulit? O mindset mo maganda? Tama? Maganda kaya ang mindset mo. Kaya dapat po sa pagsunod natin sa kalooban ni Lord, nade-develop po yung attitude. Sabi mo sa katabi mo, attitude. Kaya paano kaya natin tinatanggap ang isang sitwasyon? Paano kaya natin tinitignan ng isang parang negative? Kaya nagdala sila ng pruweba. Pero sabi rito, ngunit malalakas ang mga taga-roon. Maganda daw yung lugar, pero biglang negative. Ngunit malalakas ang mga taga-roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon ang lahi ng higante. Grabe, no? Verse 29, sakop ng mga Amalekita ang Negev. Ang kaburulan ay tinitirahan naman ng mga Heteo, Jebuseo, at Amoreo. Mga Kananeo naman ang mga nasa baybay dagat at sa tabi ng Ilog Jordan. So, ganda ng lugar, pero may mga bantay. May nakatira. Sa atin po bawal yan, no? Pero may nakatira na, huwag mo nang titirahan yan. Meron ng ano yan, property, ang tinatawag. Tama kayo sa trabaho namin, tinatanong ko yung boss namin, ba't ayaw natin tayuan to? Oh? Wala pa naman yung may-ari. May may-ari yan, baka barilin tayo, pag nagtayo tayo dyan. Baka magtayo ka ng kubo dyan, sirain, sunugin. Bakit may nagmamayari? Ito, may nagmamayari, pero may utos na si Lord. Sa inyo na yan. Handa ka bang paalisin yung nakatira doon? Pastor, away yan, away. Gulo yan. Ano po ibig sabihin natin? May pinapakita si Lord, but you need to perceive. May pangako si Lord, pero dapat sa puso mo, kiniklaim mo na. Tama po? Yung bukod po kasi ron sa magalang na pinuntahan natin, yung pong ating C1 to 7, napakalaki, no? Napakalaki, 3 hectares. Hindi po sa Crescent nyo dati yun. Napakalaki po ng amount, pero sabi, I think 60 million. Pero sabi ng Lord kay Bishop, hingi mo ng 35. Hindi ko, more or less, kung daw nagkamali, 35. Pag binigay ng 35, kuhain nyo. Pag hindi. Kahit 36 yan, basta 35. To make the long story short, na-deal ng 35. Ngayon po, sarili na ng pricing nyo. At tinatayuan na po. So, maaaring hindi sa'yo ngayon ang future, pero pwede mong pangarapin. Pag nakakita kayo ng magagandang buhay, Lord, sana magkaganyan din ako. Hindi aksidente yon. Pinapakita sa'yo ni Lord na mangyayari din yan. Kung nakakita ko po rito sa atin sa simbahan na buong pamilya, kami rin. Darating yung time. Buong pamilya ko, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi mo sa tabi mo, mangarap ka. Mangarap ka. Yan. Dapat po mapangarapin ka. Pero dapat may action. So, sabi kasi rito, yan. And dito na tayo sa negative. Verse 30, subalit, pinatahimik ni Caleb ang taong bayan
na nagre-reklamo na noon kay Moses. So, ito pong mga reklamador, wag tayong pupunta ron. Patay tayo ron. Yari tayo dyan. Pero si Caleb at si Joshua, iba yung espiritu nila. Hindi po sa dami ng tao, dapat mangibabaw ka bilang anak nila. Dapat iba yung mindset mo sa mindset ng nakakarami. Iba yung passion mo sa passion ng nakakarami. Sabi po dyan, sabi ni Caleb, sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Grabe, no? Ang lalaki ng kalaban, ang daming bantay, iba't iba pang grupo yon. Pero sabi niya, wag na tayo mag-aksaya. Wag na tayo mag-aksaya. Lusubin na natin. Winning attitude po ba yun? Yes. O atapang tao lang? Minsan, ang problema or anumang pagsubok, tinitignan natin sa mata na natin. Pag tinitignan natin ang isang sitwasyon, minsan sa pananaw lang natin, sa puso lang natin. Kung anong nararamdaman natin, Pastor, malabo yan. Pero when you look in the eyes of faith, aba, kaya yan. Yes. Ang laki ng Diyos natin eh. Amen. Tandaan po natin to. Pag may problemang malaki, huwag mong titignan yung laki ng problema. Tingnan natin na mas malaki si Lord. Amen. Look at the size of your God than the size of your problem. Problema po ba yung mga higante? Yes. Problema yon. Kasi kanila na yung lugar na yan eh. Ganun po ang sakupan ng araw eh. Pero napakagandang reminder po ito sa atin na tignan mo gano'ng kalaki ang Diyos mo. Minsan iiyakan mo na lang yung problema. Pastor, ang laki ng problema. Di kaya. Pero nakalimutan mo tignan si Lord. May magagawa po ba si Lord? Yes. May magagawa si Lord. Yes. Maaaring tayo wala na, finish na, pero si Lord malaki yung magagawa. Amen. Sino po dito ang handa mong ipagkatiwala kay Lord? Amen. Pero may action po tayo dyan, ha? Dapat po tayo may human participation. Yes. So, binigay na po kasi ni Lord sa kanila yun. Kaya po si Caleb, hindi siya umalis dun sa kanyang espiritu. Ganun siya katibay. Kahit yung mga tao, tanong ulit ng tanong sa kanya, sigurado ka ba, mayayari tayo. Ang lalaki ng tao ron. Imagine mo yung 10 spies, negative. Pero si Joshua and Caleb, maganda yung espiritu. Kung sa panahon natin ngayon, nagre-reklamo yung mga kasamang 10 spies at yung mga Israelites na iba pa, baka sinagot ni Caleb, binigay na nga ni. Di ba? Sa ating generation ngayon, maririnig mo kay Caleb yun. Binigay na nga ni. Ayaw mo pa? Tama po? Sarap ganun eh, no? Binigay na nga ni sa atin. Ayaw mo pa? Ang problema pala minsan, hindi naman yung pangako ni Lord. Minsan tayo. Tama, bigay na ni Lord, ayaw mo pa. Pero yung consequence ang ayaw natin daanan. Tama po? Sino po dito ang handa mong daanan? Yung paraan ni Lord. Yung consequence ng pangako. Sabi nga, lagi natin narinig, you have to pay the price. Kaya po ang future, dun lang sa mga handang bayaran ng future. Handa po bang pagtiisan? Daanan? Amen? Kaya po ako, kada nagbabiyahe po ako, yun na yung aking motivation. Ang ganda ng future ko. Wala na akong pakialam dito. Ano ba naman to? Wala. Balik-balik lang. Wala yan. Basic na yan. Bakit po? Nandun na sa future ang ating puso. Nandun na sa future ang ating isip. At nabubuhay na po tayo. So, bawat isa po sa atin, papunta po tayo sa ating conclusion. Pero it's part of chapter, verse po, ng ating pong pinag-uusapan ng Numbers 13. Verse 31, sabi po dyan, ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya. Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Ito na yung mga nagre-reklamo. Verse 32, hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasisiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malaking tao ang nakatira doon. At sino mang magtangkang sumakob sa kanila ay lalamunin nila. Grabe, hindi lang pang-ubas yung mga higanteron. Kahit tao, kakain ng tao.
Not literal pero binabanggit natin, ibig sabihin ng lalamunin, sisindakin ka lang doon. Kaya nga po nabuo yung revelation ni Pastor na may nagbabantay sa future mo. Hindi dahil ayaw ka makapasok ng future mo doon. Hindi dahil ayaw ka ng future mo ma-experience yan. Pero it is an encouragement na kung saan dapat mong pag-igihan niya yan. Wala pa tayo sa future, pero handa ka po bang pag-igihan? Amen. Kumbaga, para po sa akin, yung revelation po sa akin nito, para dito ba kayo? Para sa multitude ba kayo? Para ba kayo sa malaking sanctuary? Para bang sinasabi sa akin ng future ko, hindi ako naniniwala sa'yo. Edwin, hindi ako naniniwala sa'yo. Patunayan mo. Imagine mo, it is an encouragement na dapat may gawin tayo. Natapangan natin. Sino po dito handa mong tapangan? Patunayan na para tayo sa future. Doon tayo sa pangako ni Lord. Ngayon lang po natin to dadaanan. At ang nakaka-bless po dyan, kasama tayo sa naglalakbay. Nakarating po ba ang Israel doon? Kung babasahin natin ang mga sumunod na kasaysayan, pinasok po nila yan. Kinonquer po nila yon. At dahil akala nila takot na takot sila, yung pala, nung nakita sila ng mga higante na yon, sila pala ang takot sa Israelites. Dahil nababalita na yung Diyos ng Israelites bumukas ng dagat. Nabalita na yung Egypt pinaulan na ng salot. Kaya minsan nakala mo, nakakatakot ang future. In fact, ang future ang tumatakot sa atin. Yung future natin na yan, takot sa atin yan. Sino pong na-encourage ka ngayon? Yes. Binibigyan ka lang niya ng pampagana, ng appetizer. Binibigyan ka niya ng isang bagay na kung saan magigising ka. Handa ka bang magpagising? Amen. Handa ka ba na makulele sa sinasabi sa'yo ng future mo na hindi ka para dito? Umuwi ka na lang. The more na ganun po sinasabi sa'yo ng future mo, mas lalo ka magpatuloy. Kagaya po nito, negative ang mindset, but Caleb, meron po siyang espiritu na merong encouragement. You know, sabi po kasi rito, si Caleb and Joshua, meron silang spirit ng, ano pong ating pinag-uusapan? Winning attitude. Kahit anong negative ang ibato mo sa kanila, maganda pa rin yung tanggap nila. Mabuti pa rin yung nakikita nila. Sabi po dyan ng verse 33, nakita na namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak, mga tipaklong lang kami kung iahambing sa kanila. Pakitignan nga po yung katabi mo. Mukha bang tipaklong? Hindi naman. Sabi mo sa kanya, hindi ka tipaklong. Imagine mo, tingin niya sa sarili niya, tipaklong lang kami ron. Negative, hindi tayo pwede ron. Pero the good thing is this, magkaroon daw po tayo ng pananampalataya. Have faith when you saw it. And have courage to get it. Amen? Ulitin ko po Have faith when you saw it. Pag nakita mo na yung pangako ni Lord, magkaroon ka na ng panampalataya. Mangyayari to, Lord, mangyayari to. And have courage to get it. Sino ba dito ang handa mong puntahan ng future? Amen. Pupuntahan natin ang future. Personal po sa iyong buhay at yung pong future ng CIY Binangonan. Handa po ba tayong puntahan yan? Amen? Minsan po, bigyan natin ng the best clap si Lord. At inaanyayaan ko po kayo, tumayo po sa presensya po ng ating Panginoon.